Magandang araw po mga kababayan ko sa lahat ng dako ng mundo, lalong-lalo na ang mga budding screen printing artist na ngayon ay nanonood. Yes po, yan ay ang dati kong screen stretcher na ginawa noon at dinagdagan ko ng panibagong modification para ito ay maging mabilis at madaling gamitin. Inalis ko po ang mga maliliit na pako na nakapaikot sa ating frame, maliban sa yung nasa malapit sa ating bisagra. At kapalit nito, nilagyan ko ng 11 pako, maliliit na pako din na nakatusok papaitaas. 11 lamang po siya, at yan ay makikita nyo na kinabitan ko muna ng plastic caps para sa ating proteksyon. Hindi tayo maaaksidente na mahawakan natin ng hindi sinasadya. Ang time na ibinawas nito para makapagkabit ng screen ay halos kalahati noong una kong ginagawa. Mabilis, hindi po ba? Ay pakikita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang pagkakabit nito. Inalis ko po muna ang mga protective na mga takip ng bote, pero maaari itong alisin kapag nailagay natin sa ilalim na ang mga ang ating screen mesh. Sa pagkakataong ito, gamitin ko muna ay itim na fabric na ginagamit sa lining. So ito po ang mga napakadaling mga steps sa paglalagay. Ibuka lamang ang ating screen stretcher at ilatag ng maayos ang ating screen mesh. Sabihin natin screen mesh po siya muna. At pagkatapos, yung siguraduhin na may allowances sa 3 bahagi, maliban doon sa malapit sa ating hinges o bisagra. Pagsara po natin, kakagat ang mga pako doon sa malapit sa hinge at malaya na nating itutusok ang ating screen mesh doon sa mga pako. 6 na sabay-sabay na steps lamang yan. Sabay nating hatakin at ikabit sa mga pako. At ngayon ay nakaredy na tayo sa paglalagay ng ating frame para lagyan ng screen mesh. Ang bilis, hindi po ba? Ngayon naman, ilalagay natin sa loob ang ating ang ating frame. Ayan po. Dinagdagan ko po siya ng isa pa at nilagyan ng isang pirasong plyboard sa bandang malapit sa atin para siya ay medyo naka-incline. Kung masyadong maluwag po ang ating pagkakakabit, ay pwede nating gawing ganyan dalawa. Pero kung mahigpit naman po, pwede na po siguro ang ating frame lang ang ilagay sa loob. At ating isasara ang ating malaking frame na may screen mesh. Ito ay medyo nahirapan ako dito sa umpisa dahil ilang beses ko lang sinubukan yan. At nakalimutan ko na doon dapat unahin sa gitna. Tapos meron pa siyang sumasagko sa ilalim dahil hindi ko nalagyan ng guide doon sa frame na nasa loob para saktong-sakto siya doon sa butas ng malaking frame. Inalis ko po yung sumasagabal sa ilalim at itinuloy ko ang pagkakabit. Next time, dire-diretso na po yan dahil meron na pong guide doon sa loob at wala nang aabala sa paggawa. Ipinus ko lang, diniinan ko lang siya ng papababa para humigpit ang ating screen mesh at inilock. Sa susunod, igagawa ko siya ng panibagong lock at pwede pang higpitan uli
ang ating screen stretcher para nang sa ganun mabatak pa ng husto. Yan po, hindi na natin siya mai-stretch pa ng mahigpit dahil yan na po ang ating pinal na posisyon. Lalagyan ko na po siya ng staple wires. Subalit, ikakabit ko muna ang mga plastic protective caps bago ko ginawa yon. Hininto ko muna sandali, kinabit ko at ayan po, nakakabit na siya. Meron siyang staple wires. Kapag ito ay ang ating screen printing frame with mesh, lalagyan ko siya ng rugby para siguradong hindi gagalaw ang ating mesh. Mayroon na siyang staple wires, meron pa siyang glue. Nakakaganda rin po ang paglalagay ng glue dahil hindi lulukot sa gilid. Flat na flat po ang ating mesh. Umiikot po ang aking device dahil meron siyang lazy Susan sa ilalim. Pero hindi po kailangan yon. Aalisin ko rin po siya. At dahil nga flyboard lang ang aking device, bumabaluktot po siya, bumabayok. Sa susunod, igagawa ko siya ng mas malaking frame at mas malaking hinges para siguradong hindi siya gagalaw, hindi babaluktot. Ang aking frame na kinabitan niyan ay gagawin sa paggawa ng papel. Nagawa din ako ng video tungkol doon. Recycled paper. Ayan po ang ating bagong innovated na screen printing device. Meron pa pong konting modification para lalong mapabilis ang paggawa niyan. Tama-tama po yan sa mga amateur, mga beginners. Hindi na po natin kailangang bumili ng expensive na device. At pwede din naman po na unti-unti nating batakin nang walang device na ganyan. Siyempre, ang gagawin nyo ay hahatakin nyo ang ating mesh. Gagamitan ng maaring gamitan ng kamay. Tulad ng iba, kamay lang po ginagamit. Meron pong iba na ginagamitan ng pako at saka itinutumba ang ating frame para humigpit at lagyan nila ng stapler. Subalit dahil ang ating frame ay yari sa plywood, may hirapan po sa ganun dahil may stress ang ating screen frame at maaring masira. Sa ganyang proseso po, hindi po mahihirapan ang ating screen frame at ang screen ang nababatak at lalo pong sa ibang salita ay maaring tumibay ang ating frame dahil sa halip na mabatak ay naiipit ng screen pag nilalagay natin ang screen mesh. Pantay-pantay po ang pagkakabanat niya sa apat na sulok. Kaya ang ating mesh ay nagmumukhang maganda. Ang modification po na yan ay aking naisip ilang oras lamang bago ko gawin ang video na ito. Kung kaya yan na rin ang aking ginamit na device at hindi na ako gumawa ng